Hello mga kaberat, for this video, share ko lang sa inyo na encounter ko about dun sa BPI and GCash. Ganito kasi yan. Nag-transfer ako ng pera sa GCash wallet ko to BPI. BPI to GCash pala. Nag-cash in ako. Ang nangyari, walang pumasok sa GCash wallet ko pero may nabawas sa BPI account ko. Yun na nga guys, nung nag-transfer nga ako BPI to GCash, wala nga akong na-receive sa GCash wallet ko. Tapos nabawasan pa yung credit ng BPI ko. Nagtataka lang ako, lagi ko naman ginagawa yun. Noon lang nangyari. Kaya ang ginawa ko, ganito guys, tingnan nyo. Eto na nga mga kaberat, text sa akin ng BPI. You have transferred 2.5, nakalagay dyan. Ayan. Ngayon wala akong na-receive sa GCash ko. Kaya ang ginawa ko, nag-submit a ticket ako. Punta na kayo sa GCash nyo, sa profile. Ayan, sa help. Pindutin nyo na help. And then, may lalabas dyan na ask for help. Ayan, ask for help. Click nyo lang ulit yan. Help center. Tapos, submit a ticket nakalagay. Yan guys. Fill up nyo lang yan. Your email address. Kung ano yung email address mo. GCash register name. Then, yung number. Number ng GCash. Ayan. Lagay nyo lang dyan. Concern category. Cash in yung nilagay ko dyan. Tapos, I didn't receive my money after cashing in. Tapos yung amount na tinransfer mo, 2.5. Kasi 2.5 transfer ko eh. Tapos ang inilagay, how did you cash in? Please choose the correct partner bank, PPI. Others, wala yata ko inilagay dyan. Tapos full name of the recipient, ayan, Juan de la Cruz. Example lang yan, per example lang yan nga. Tapos kung ano yung date, kung anong date ka nag-transfer. August 1, 2020. Did you receive the GCash reference number? No, nilagay ko kasi wala akong na-receive na reference number sa reference na text sa GCash. Kindly provide all the details that will help us assist you with your concern. Kayo na mag-isip dyan guys. Kung ano gusto nyo ilagay. Nakalimutan ko na kasi kung ano yung nilagay ko dyan eh. Please help me to my concern. I use etc. Mga ganun lang kahit anong nilagay. And then after nyan, yung attachment, yung screenshot. Screenshot nyo yung email sa inyo ng BPI or yung text. Tapos lagay nyo dyan. And then after nyan, click nyo na yung submit. O nga pala guys, pwede din kayo makipag-chat dyan kay Gigi. Chat with Gigi. Alam nyo ba mga kaberat, palagi kong ginagawa ganyan. BPI to GCash, nagka-cash in ako kasi nga no transaction fee, lalo na kapag natamad akong mag-withdraw. Ganun, kapag nauubusan ng cash. Di ko alam kung bakit nagkaganyan ng time na yan. Sabi nila ano daw, mahina daw yung internet, ganun. After ko nga mag-submit the ticket mga kaberat, nag-email na sa akin si GCash kinabukasan. Ang sabi nga you may have experienced issue cashing in with your BPI account in the GCash app. Sorry for the inconvenience. Rest assured we're working with BPI to restore service ASAP. In the meantime, you can still cash in by using InstaPay, ganun. Your funds are safe and will be credited to your GCash wallet within 24 hours. Yun nga ang sabi, pero 24 hours na lapad din dumadating sa akin 2.5. Kaya ang ginawa ko, nag-email ulit ako sa kanila na sabi ko wala ako natatanggap pa na pera. Yun nga mga kaberat, after 3 days may nag-email sa akin galing kay GCash, si Rian B. Sabi niya, we need the email confirmation from BPI. Kindly check the inbox of your email. And then, tinignan ko mga kaberat yung BPI account ko. And nung pag-open ko nga ng BPI account ko, may nadagdag na 2.5. Ibig sabihin mga kaberat, doon nila nilagay yung pera na nawala sa akin. At least, di ba, naibalik. Kaya if ever man mangyari sa inyo yan or ma-encounter nyo yan, ganyan lang gawin nyo. Hanggang dyan na lang po. Thanks for watching.